Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Leading innovations, transforming lives. State University, the National Engineering University. We hail your great name, your honor we proclaim. Bearer of laurels, molder of leaders, tower of wisdom, paragon of service, leader of innovation, achiever of vision, transforming lives, building the nation, and near or far, we conquer with dignity and pride. Through excellence and virtue, we're bound to amplify Batangas State University, the National Engineering University. Your great name shall stand till eternity. Your great name shall stand till eternity. University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission.
A university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangka. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilang batha sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bat State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang
What State Ulat sa Umaga. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Araw po ng Huwebes, May 9, 2024. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, the National Engineering University, Arasov, Nasugbu Campus. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Para sa unang ratsada ng mga balita, kumakalat na fake news tungkol sa tupad program pinabulaanan ng Dole Calabarzon. Mga kababaihan sa Palacat, Batangas tumanggap ng proyektong pangkabuhayan. Bakuna kontra polio, hatid ng isinagawang Chikiting Ligtas campaign sa Santa Rosa City, Laguna. Rider patay matapos bumangga sa van ang minamanehong motorsiklo sa Nasugbu, Batangas. At 8 taong gulang na batang babae sugatan sa pambubugbog ng sariling ina sa Quezon. Sa unang ratsa ng mga balita, kumakalat na fake news tungkol sa tupad program pinabulaanan ng Dole Calabarzon. Fake news. Yan ang pahayag ng Dole Calabarzon sa kumakalat na maling impormasyon sa internet tungkol sa programang Tulong Pangkabuhayan sa Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD. Ayon sa Dole, hindi sila nag-aalok ng one-time cash assistance na 6,000 to 8,000 pesos sa mga magtatapos na mag-aaral dahil ang mga benepisyaryo ng TUPAD ay tumatanggap ng araw-araw na sahod batay sa minimum wage ng kanilang rehiyon. Dagdag pa ng Dole, ang mga Public Employment Service Offices o PESO ng mga LGU sa rehiyon ang kanilang katuwang sa pagkasakatuparan ng TUPAD. Kaugnay nito, nagbigay naman ng paalala ang Dole sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakakita sa internet o social media. Dagdag pa nila, imbes na magkalat pa ng mga fake news ay tulungan silang mai-report ang mga maling impormasyon kagaya nito. Samantala, mga kababaihan sa Palacat, Batangas tumanggap ng proyektong pangkabuhayan. Tumanggap nga ng proyektong pangkabuhayan ang mga miyembro ng Kalipi o Kalipunan ng Liping Pilipina ng Barangay Talahib, Pandayan at Condelabac, Palacat, Batangas mula sa programang Presyo, Trabaho, Kita, Kaayusan o PTK. Ipinagkaloob sa mga benepisyaryo mula sa Condelabac ang mga kagamitan para sa event and rental services, habang salon package naman ang ipinamahagi sa mga miyembro mula sa Talahib, Pandayan. Layo ng naturang programa na ma-empower ang mga kababaihan at makapagbigay ng dagdag pagkakakitaan sa mga ito. Ipinangako naman ng mga benepisyaryo na papahalagahan nila at higit na papalaguin ang kanilang mga negosyo. Ibang balita naman tayo, bakuna kontra polio, hatid ng isinagawang Chikiting Ligtas campaign sa Santa Rosa City, Laguna. Ginanap nga ang pagsisimula ng Chikiting Ligtas sa oral polio vaccine and Supplemental Immunization Activity Campaign 2024 sa Santa Rosa City, Laguna noong Biyernes. Sa pangunguna ng DOH Center for Health Development Calabarzon, layon ng aktibidad na makapagbigay ng bakuna sa mga bata laban sa mga vaccine-preventable diseases. Nagpakita naman ng kanilang suporta ang pamahalaang lungsod sa pangunguna nina Santa Rosa City Mayor Arlene Arcillas at Vice Mayor Arnold Arcillas.
Samantala, upang masiguro ang dagdag na proteksyon laban sa polio, hinikayat ng DOH-CHD ang publiko na magtungo sa pinakamalapit na health center. Yan at iba pang maiinit na mga balita makalipas ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag din kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng PVOCs. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWPX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, rider patay matapos bumangga sa van ang minamanehong motorsiklo sa Nasugbu, Batangas. Nasawi ang isang lalaki, ito'y matapos sumalpok ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang van sa National Highway ng Sitio Hulo, Barangay Calayon, Nasugbu, Batangas, pasado alas 6 ng umaga nitong Martes. Ayon sa investigasyon ng Nasugbu MPS, binabaybay ng biktima na si Loreto Panaligan ang nasabing highway patungo sa Barangay 11. Malubak ang dinadaanan nito kaya't lumipat ito sa kabilang lane at aksidenteng sumalpok sa nasa unahang sasakyan. Tumanggap ang biktima ng matinding tama sa ulo at na-dislocate pa ang kaliwang binti nito. Inihatid pa ang biktima sa ospital subalit inideklarang dead on arrival. Wala namang natamong sugat ang driver ng van, ngunit malaki ang naging pinsala ng pagsalpok sa kanyang sasakyan. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang insidente. Samantala, ito pasintabi po, 8 taong gulang na batang babae sugatan sa pamumugbog ng sariling ina sa Quezon. Sugatan at puro pasa sa muka at katawan ang dinanas ng 8 taong gulang na batang babae ng pagbubugbugin ng sariling ina sa Bantolinaw, Calawag, Quezon. Batay sa investigasyon, sa tuwing mag-aaway ang mga magulang ng bata ay lagi itong nakakaranas ng pananakit mula sa ina. Napag-alaman din na hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan ng ina ang kanyang anak. Ayon sa pamahalaang barangay ng lugar, hindi nagsampa ng kaso ang tatay ng bata noong unang beses ng pambubugbog. Napagkasunduan na lamang nilang ibigay ito sa lola nito. Ngunit noong ika-1 ng Mayo nang bawiin ng ina ang anak at dito na nadiskubre ang kolonos-lunos na sinapit ng bata. Samantala, napag-alamang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit ang nanay at sa ngayon ay inihahanda na ng otoridad ang kasong kakaharapin niya. At yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na babugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2.
Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng ibayong pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At oras na natin, 8 minuto makalipas ng alas 9 ng umaga. Ulat sa umaga. At kayo nga po ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5 sa programang Bat State Ulat sa Umaga. Ulat sa umaga. Narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. Ulat sa umaga. Pagkapatayo ng windmills Alqueres Island sa Quezon, sisimulan na. Food packs ipinamahagi sa mga nasunugan na sa San Mateo, Rizal. At para sa balitang sports, Denver Nuggets desididong itabla ang laban sa Timberwolves. Ulat sa umaga. Sa pagkapatuloy ng ating mainit na balitaan, pagkapatayo ng windmills Alqueres Island sa Quezon, sisimulan na. Ulat sa umaga. Makalipas ang ilang taong pag-aaral, itatayo na ang windmill sa isla ng Alabat, Quezon Perez o Alqueres sa probinsya ng Quezon. Ang naturang proyekto ay inendorso sa Department of Energy o DOE noong 2018 at sisimulang gawin sa pangunguna ng Alternergy Alabat Wind Power Corporation. Samantala, ang pagkasagawa ng proyektong ito ay inaasahang makapagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan ng Quezon at ng Calao. Ulat sa umaga. Samantala, food packs ipinamahagi sa mga nasunugan sa San Mateo, Rizal. Ulat sa umaga. Agad na namahagi ng food packs at ilang mga gamit ang San Mateo Municipal Social Welfare and Development Office para sa mga pamilyang naapektuhan ng sumiklab na sunog sa Barangay Dulong Bayan, 1 sa bayan ng San Mateo noong 5 ng Mayo. Batay sa inisyal na investigasyon ng BFP, tinatayang aabot sa mahigit 7 million pesos ang halaga ng ari-arian na natupok sa naganap na sunog. Kabilang sa mga nasunog ang isang ancestral house na nasa mahigit 100 taon nang nakatayo. Samantala, patuloy nang isinasagawa ang pagkukumpuni ng mga naapektuhang kable ng kuryente, telepono at internet sa lugar. Ulat sa umaga. Samantala, narito naman ang ating balitang sports. Sports Balita. At para sa balitang sports, Denver Nuggets desididong itabla ang laban sa Timberwolves. Ulat sa umaga. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, i-Bat State, ulat mo. Desidido na makabawi laban sa Minnesota Timberwolves ang NBA defending champion Denver Nuggets matapos silang talunin sa unang laro sa second round ng Western Conference Playoffs. Malaking hamon ngayon sa Wolves dahil hindi pa tiyak kung makakapaglaro ang kanilang center na si Rudy Gobert na mayroong personal na dahilan ayon sa koponan. Noong Game 1, naging malaking tulong si Gobert kay Anthony Edwards na nagtala ng 43 points. Malakas ang kumpiyansa ng Wolves na magiging malakas ang performance ni Nikola Jokic, Jamal Murray at Michael Porter Jr. para maitabla sa 1-1 ang serye. Para sa Bat State Ulat, ako si Marwin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the... Maraming salamat, Marwin Gonzalez. Samantala, para naman po sa ating ulat, panahon. Bat State Ulat sa umaga.
Ngayong araw po ng Huwebes, asahan ang mainit na panahon na maaaring magkaroon ng panandaliang buhos ng ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin sa bansa kung kaya't malaya pong makakapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Pero syempre, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala. Ang araw po ay sumikat kaninang 5:31 ng umaga at lulubog mamayang 6:14 ng gabi. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 57.25. Canadian dollar, 41.71. Singaporean dollar, 42.27. Saudi Riyal, 15.26. Euro, 61.59. Chinese Yuan, 7.93. At Japanese Yen, 37 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. At itiyan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa aming mga social media accounts sa Facebook, sa YouTube at syempre sa aming TikTok at DWBX 96.5. Magkakasama-sama ano ba yan? Last na yan, no? Nagkabulol-bulol pa. Magkakasama-sama po tayong muli bukas. Ayan, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga para sa mainit na balitaang hatid ng DWBX 96.5. Yun. At syempre, abangan nyo po dahil ilalabas namin ang teaser para sa ating nagbabalik na programa this summer. Ayan, napansin nyo po yung teaser namin last time, Discover the Beauty of Nasugbu. Yan, maganda-ganda na tayo. Abangan nyo dahil maglalabas kami ng isa pang teaser ulit para sa ating season 2 ng Gandang Nasugbu. Abangan nyo po iyan. At sa mga susunod pa pong buwan, may inihahanda kaming relaunching talaga dahil malapit na yung 3rd anniversary natin, So kailangan medyo magbago tayo ng konti, sa ating live, sa ating programming. So abangan nyo po iyan sa mga susunod na buwan dahil marami kaming surprise ang nakahanda para sa ating mga avid listeners and live stream watchers, viewers ng ating DWBX 96.5. Muli ako po yung naging kabalitaan, Bat State Ulat, Lenny Ilaw. At manatili po kayo nakatutok dahil susunod na ang best of OPM love songs. Pero bago ang lahat, isang malakas na shout out kay Marwin at kay Jiro na nag-comment sa ating Facebook page, Top of the Morning DWBX. At magandang umaga daw, DWBX. Happy morning everyone! Again, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences.
Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Heto na! Aarangkada na! Ang DWBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Ang campus radio station na magpapakilig, magpapaiyak, at magpapasaya sa inyong araw. Pusong ko to, the best of OPM love songs. Bida ang mga tugtugin na tiyak mapapasabay kahit mga oldies. Mr. DJ, can I make a read? Lalo na ang ating mga Gen Z. Gento, dito basta-basta beat. DWBX 96.5, the official radio station of Batangas State University, Arasov, Cebu. Makisaya. At makikanta mula Lunes hanggang Biyernes sa Pusong ko to, best of OPM love songs. Kasama ang pinakamagandang DJ sa balat ng radyo, DJ Bibi. Pusong ko to, best of OPM love songs. Ang init! Nako, ikay banas na rin pamihado. Kaysa buhayin mo maghapon yung aircon mo sa bahay, pumarinig ka na laang sa amin sa Nasugbu, Batangas. Ano? Wala ka pang pira? Ay siya, kunin mo na lang ang iyong radyo o kaya naman ang iyong cellphone at sabay-sabay tayong makinig sa Gandang Nasugbu Season 2. Tuwing Martes, mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, sagot na ng DWBX 96.5 ang masayang escapade sa magagandang tourist destinations dine sa Nasugbu, Batangas. Katuwang ang College of Arts and Sciences, BA Communication at ang Nasugbu Tourism Office. Gandang Nasugbu Season 2. Sa'yo, tadhana lang ang nagtagpo, tadhana rin ang naglayo. Kay sakit mang tanggapin, hindi ako papalarin na magkakasama mo sa habang buhay. Isisigaw na lang sa
ating pag-ibig. Ang init! Nako, ikay banas na rin pamihado. Kaysa buhayin mo maghapon yung aircon mo sa bahay, pumarinig ka na laang sa amin sa Nasugbu, Batangas. Ano? Wala ka pang pira? Ay siya, kunin mo na lang ang iyong radyo o kaya naman ang iyong cellphone at sabay-sabay tayong makinig sa Gandang Nasugbu Season 2. Tuwing Martes, mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, sagot na ng DWBX 96.5 ang masayang escapade sa magagandang tourist destinations dine sa Nasugbu, Batangas. Katuwang ang College of Arts and Sciences, BA Communication at ang Nasugbu Tourism Office. Gandang Nasugbu Season 2. Panaginip lang ba nung ika'y nakilala? Kadampi sa klase, chikahan ang naging hobby. Panaginip lang ba nung ika'y napatawa sa matalik na kaibigan na hindi namamalayan? Hindi ko inakala, doon pala nagsimula. Love story hindi naasahan, sa huli tayo pala sa isa't isa. Magkahan